Kasama po natin sa Zoom si ASEC Albert Domingo, ang tagapagsalita ng Department of Health. ASEC, good morning po sir. Good morning, Alvin. Magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. Ito ba ay, is this something to be worried about para sa mga Pilipino? O nag-overreact lang tayo? Hindi naman yan ganun katindi ang epekto niyan sa atin? Hindi po natin kailangan maging alarmado, no? Alam po natin na meron tayong reaksyon, kasama pa rin po yan dun sa ating post-traumatic stress disorder na lahat na lang ng mikrobyo, lahat na lang ng virus na narinig natin pagkatapos ng pandemya, ng COVID-19 ay kinakabahan tayo. Hindi po mali yan, dapat lang po naman na tayo ay alerto. Pero ina-assure po natin ang lahat na itong Nipah virus, nagkaroon na ho tayo niyan 2014 at na-contain natin sa Sultan Kudarat. Tapos Alvin, ang pinaka-latest information natin mula dun sa India galing sa ating IHR network, yung 5 nag-positive doon sa Barasat, West Bengal, India ay actually mga healthcare workers. Importante ho itong detaling ito kasi ito ay tinatawag na healthcare associated. Hindi nagmula sa isang paniki, although doon nanggagaling, no, dati noong 1998, 1999. Itong 2026 outbreak sa India, merong namatay na meron siyang sakit, tapos yung nakahawa is yung mga doktor, 2 doktor, 2 nurse at isang healthcare worker doon sa private hospital na nag-alaga sa kanya. Bakit po nakaka-reassure yan sa aming mga healthcare workers? Ibig sabihin, hindi ho ito sa labas nangyari. Kaya mabilis yung contact tracing nila, 100 kagad yung naka-quarantine. In the Philippines, last po natin nakita sa Sultan Kudarat noong 2014 pa at hindi na ho natin siya nakita muli. Okay, so there is, at this point, there is nothing to worry about. O wag tayong mapraning na, ay naku pala, malapit na naman yung bagong virus, malapit na bang bagong COVID. Walang ganun. Opo, wag ko tayong matatakot, wag tayong mapapraning. Paliwanag ko kung bakit iba-iba yung mga reaksyon ng mga malalapit na bansa at saka mga lugar. No? Halimbawa, si Thailand, talagang sa kanilang panic, kaya kailangan nilang mag-screen sa airport kasi meron silang direct flights mula dun sa lugar na apektado. Ngayon, ito namang si Taiwan, no, nababalitaan natin, yung sinasabing Category 5, actually sa Pilipinas may ganun tayong notification system. Kung di lang nagkakamali, up to number 3 lang, category 1, 2, 3. Ito pong ating Nipah virus, matagal na hong notifiable kasi kilala na nga ho natin siya. So, kumbaga nagawa na natin halos yung ginawa nung Taiwan. Yung ginagawa naman ng Thailand, ang ating babantay sa atin is yung BOQ, Bureau of Quarantine. Kaya napakahalaga nung e-travel na kung saan pinapatanong kung nasaan nanggaling ang mga biyahero at hindi lang kung saan directly nanggaling, kundi kung meron silang mga transit points or other airports sa pinanggalingan. Pero meron din ata tayong direct flight. Naalala ko lumalabas sa feed ko yung mga promo ng Mumbai, Manila o nawala na yon? Pero malaki ang India, Alvin kasi itong West Bengal, hindi ako sure, hindi pa ako nakakapunta ng India. Pero I don't think merong direct kasi kung may direct man magno-notify at kahit hindi pa kami na-notify ako spokesperson, matik po yon yung BOQ, alam nila yung protocol. Okay. So, hindi ba parang it's a matter of time? Kung maghihin natin, kasi may nagbabiyahe talaga kahit bagamat may connection yan, ang ending yan, dun pa rin sa destinasyon. Ano po? Is it just going to be a matter of time before it reaches the Philippines? O kaya nating panindigan na hindi makakapasok sa atin? Malamang sa malamang nandito na yan, lalo na dun sa Mindanao. No? Ang tawag natin doon ay disease or virus reservoir. Ibig sabihin, umiikot yung virus doon sa mga hayop, hindi sa mga tao. Kaya napaka-importante na ngayon nag-uusap tayo yung paalala na wag basta-basta lumalapit sa mga panike, sa mga kabayo na may sakit. Kasi yung kwento dun sa Sultan Kudarat, kumain sila ng laman ng kabayo Tapos meron yatang duda dun sa kung gaano kaluto yung pagkain. Importante rin yung paalala na lutuin ng maigi ang lahat ng karne at mas maganda kung galing sa aprobado na National Meat Inspection Service. Kaya inuulit-ulit natin yon kasi marami tayo talagang mga virus, mga mikrobyo na nandito sa paligid natin kaya tayo hindi tinatablan dahil maingat tayo. At so wala palang vaccine, narinig ko yung report ni Rafi kagabi. Walang vaccine against it, Doc? Opo, wala pong vaccine. But again, since 2014, hindi tayo nagkakaroon. That's for more than 10 years now. Which is deadlier, COVID o itong Nipah virus?
Magandang tanong yan, Alvin. In terms of individual mortality, yung bilang pasyente, mas deadly si Nipah, mas mataas yung mortality rate niya. Pero ang kakaiba kasi kay COVID-19, highly transmissible compared to Nipah. So, bigyan natin ng, pananaw. Si Nipah, hindi siya kasing bilis maghawa kumpara sa COVID, pero mas mabilis pa rin manghawa si Tigdas, si measles natin. So yun yung pagkakaiba nila. In terms of pagkakamandag naman, yung fatality, mas mataas si Nipah dun sa kanilang tatlo. Oo, pero kung yan ay makapasok man sa Pilipinas, yung recent, kasi yung pinag-usapan natin kanina, sabi mo may reservoir, posibleng may ganun, di ba? Yung na dormant lang siya doon. Pero pag Yes. nakapasok yan, halimbawa sa Metro Manila, nakakalat, Dok, kaya naman natin, kumaga may capacity naman tayo to contain it. Unlikely siya mangyari sa Metro Manila kasi wala na tayong kagubatan sa paligid natin. Siguro dun sa mga lugar at identified na nga natin dun sa bahagi ng Mindanao in particular, pero madali siyang i-contain kasi hindi siya tulad ng COVID-19 na airborne. Close contact siya, yun nga, kumain nga ng karne ng kabayo. So as long as hindi tayo kumakain ng karne na kung saan-saan nang gagaling, linuluto natin ng maayos ito at hindi tayo lumalapit sa mga may sakit, lalo na sa may sakit na hayop, hindi natin makukuha ang Nipah virus. Okay, nandiyan na rin lang si Doc. Tanungin ko na yung baka may datos yung DOH update sa mga safe flu season. Doc, ang daming gumaganon-ganon palagi katabi ko. Singhot. Oo. Parang may trangkaso Correct. o tatrangkasuhin. Dumadami pa rin po ba? Hindi pa nagpi-peak, Asek? Ay, good morning, Doris. Narinig ko na sa Andiyan na Doris. siya, andiyan na Good siya. morning, sir. Good morning po. Good morning. Yung ating malatrangkasong sakit, hindi naman lumampas sa 1% yung pinagkaiba ng datos natin sa ngayon, which means hindi talaga siya tumataas, kasama pa rin dun sa flu season natin. Marami tayong nakita. Sa katunayan, may mga celebrity na ako nakita na nagsabi na sila ay nagkakasakit na rin. Hindi po ibig sabihin na may bago tayo. Yan pa rin po yung trangkaso. Kung ito man po ay yung subclade K, hindi naman ho yan nakamamatay. Yan po ay mild po lamang. Pero again, wala naman tayong nakukuhang reports ng dumagdag dun sa bilang nun. Kasi si Doris may comorbidity. Siyempre, kailangan Ay, oo. siyang ingatan o kailangan siya mag-ingat, Doc. Correct. Wag ba yung mga comorbidity, mga matatanda, di ho ba? Tsaka mga bata, Hindi, matatanda lang sa'yo. ako lang. Mag-iingat ko sa pagsagot kay Doris. Oo. Sa mga vulnerable populations, yan, importante na tayo mag-ingat kasi lalo na sa mga very young at saka dun sa mga may sakit tulad nga ng dialysis patients at yung mga may immunocompromise. Okay. Doc, thank you ha. Maraming salamat as always. Maraming You're welcome. salamat. Good morning po. Inantay pa rin namin yung luto mo ha. Pwede akala niya nalilimutan ko. Sabi niya ipatitikimin tayo ng paella ba 'yon? Paella ba niluto Paella. mo? O- Paella. Oh. Oo, kapitbahay ko lang to. Ako na magdi-deliver. Yes. Thank you, Asek. Mabuhay ka. Thank you po. Thank you Good po. morning. Ingat. Thank you. Maraming salamat si Asek Albert Domingo po, tagapagsalita ng Department of Health.